Muli sa gabing ito ay nais kong buksan ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Luke chapter 12, starting verse 35 hanggang verse 40. Few verses ang ating babasahin. So, sabi rito ng verse 35, "Be dressed in readiness and keep your lamps burning," lit. Sa iba version ay keep your lamps burning. "And keep your lamps lit. Be like men who are waiting for their master when he returns from the wedding feast, so that they may immediately open the door to him when he comes and knocks. Blessed are those slaves whom the master will find on the alert when he comes. Truly I say to you that he will gird himself to serve and have them recline at the table and will come up and wait on them," sa iyong version, "and serve them. Whether he comes in the second watch or even in the third and finds them so. Blessed are those slaves. But be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into. You too be ready, for the Son of Man is coming at an hour that you do not expect." Praise be to God. Ang Diyos ang magpala ng mga salitang binasa natin. Sabihin natin amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras na ito. Papuri sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. At magandang gabi po sa bawat isa atin sa oras na ito. At muli kagalakan na tayo magkasama-sama at na sumamba sa Panginoon, magpuri sa Kanya at makinig ng Kanyang mga salita. So, sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng Panginoon at nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan, and supposed to be ay gusto kong i-share ang isang bahagi na na-share ko rin sa lugar ng Masbate, pero along the way habang pinag-aaralan ang kaisipang ito ay medyo nagkaroon ng parang pagda-divert. So, let the Lord have His way. Kung anong nais ng Panginoon na ipahayag sa bawat isa sa atin ay ito'y ating lubos na pasasalamatan. Can you say amen to that? Amen. So, sa gabing ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang paksa about yung title na aking sinulat ay may kinalaman sa Be dressed in readiness. Ito'y mababasa natin sa NASB version ng verse 35. Be dressed in readiness and keep your lamps lit. Pero ang gusto kong kunin ay yung salitang be dressed in readiness. Magbihis kayo ng kahandaan. Mamaya meron tayong titingnan yung paraan ng kasuotan ng mga especially ng mga Israelita, yung custom nila kapag sinabing gird up your loins. Ano yung bagay na pinapakita rito? So yung salitang be dressed in readiness, na magdamit ka ng kahandaan o magsuot ka ng kahandaan. So be dressed in readiness. So dito ay pinakita ng pangungusap ito ng ating Panginoon. Kung allow me na basahin ko ito sa Tagalog para mabigyan natin ng pansin ng ilang mga bagay. Sabi rito, verse 35, "Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at panginingasan ang inyong mga ilawan." Can you say amen to that? Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang. So yung salitang be dressed in readiness, sa ibang version, ang pinapakita rito is gird up your loins. Gird up your loins. So bigkisan
ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawang. So ang ilawan na pinapakita rito ay hindi lamang ito literal, maring ito'y pagpapakita dahilan kapag ikaw ay maglalakbay sa panahon ng gabi, sa panahon na wala pang electricity, ay kinakailangan mong maging handa sa paglalakbay at kinakailangan mong merong ilawang daladala para ikaw ay makapaglakbay. So bigisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan at magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Magsitulad kayo sa wika ng ating Panginoon. Ito yung statement ng ating Panginoon. Magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Magsitulad tayo sa mga taong alipin na naghihintay sa kanilang Panginoon. At ganun ang ating kalalagayan, mga kapatid. Tayo ay naghihintay sa Panginoon. Kaya sa amen to that. Tayo ay naghihintay sa Panginoon. Hindi lamang po tayo mga church-goer, brothers and sisters. Hindi lamang tayo mga pumupunta sa gawain ng lingguhan, midweek service, and then Sunday worship, at uwi sa bahay, at ganun lamang ang ating routine. Well, ang ating pong paglilingkod, mga kapatid, ito ay paghahantay sa ating Panginoon. Dahilan, siya ay darating, siya ay babalik, kagaya kung paano kasigurado at katiyak ang unang pagparito ng ating Panginoon, ay gayon katiyak ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ngunit, ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon ay para hatulan ang sanlibutan, pero meron siyang tinatawag na secret coming na ito ay hindi makikita ng lahat ng mga tao, kundi ang makakakita lamang ay sila ng mga naghahanda. Diba? Ang mga makakakita lamang sa Kanya. Yung verse na ginamit natin nung nakaraan na all eyes will see Him. Yung Book of Revelation chapter 1, na ang lahat ng mata ay makakakita sa Kanya, ito ay may kinalaman sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon upang hatulan ang mga bansa. Ngunit merong tinatawag na sekretong pagdating ng ating Panginoon, ito ay para sa Kanyang nobya. Diba? Para sa Kanyang nobya. So ibig sabihin, pag pinag-usapan ang ugnayan ng bride and the bridegroom, ito ay sa pagitan lamang mismo ng bride at ng bridegroom. The rest of the people, ang mga tao sa ibang lugar na kahit pa kapitbahayan, ay magugulat na lamang sila ay araw na ng kasal. Diba? Pero ang pinapakita rito ay katulad tayo sa naghihintay sa Panginoon. So, ang ating mindset ng ating pagpunta sa gawain ay hindi para dumalo lamang ng gawain at magpalipas ng oras, kundi ang mindset natin ay naglilingkod tayo at inaantay natin ang pagdating ng ating Panginoon. At sabi rito, magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan upang kung siya'y dumating at kumatok, pagdakay, mabuksan nila siya. So, ang pinapakita rito ay ang pagdating ng Panginoon ay pinapakita niya sa panahon ng gabi. Yung panahon ng gabi ay mula sa pagkagat ng dilim, paglubog ng araw, ay tinatawag itong watches. From 6 to 9, 10 to 12, and 1 to 3, and 4 to 6. So yan ay tinatawag na 4 watches o 4 na pagbabantay. Kaya ito tinawag na 4 na pagbabantay dahilan sa panahong yon ay yun yung division ng kanilang parang duty. Merong mag-duty from 6 to 9, may naka-duty naman na 10 to 12, at merong may duty na 1 to 3 and 4 to 6.
Pero dati ay sa panahon ni Gideon, mapapansin ninyo ay nasa 3 watches lang sila. Meron 3 lamang na pagbabantay. Pero, so ibig sabihin, ang larawan ng pagparito ng ating Panginoon ay ipinakita ito sa panahon ng gabi. At sa panahon ng gabi, mga kapatid, and usually, sa panahon ng gabi, ay kakaunti ang gising. Pero parang sa panahon natin ngayon, hindi na angkop. Minsan mas maraming taong gising sa gabi, pero tulog naman sa araw. Yun yung setting sa ating panahon. Ito'y sa kadahilanan, mga kapatid, ang mga taong gising sa gabi ay sa panahon, sila naman ay, ang ilan ay trabaho, ang ilan naman ay nasa mga nightlife, di ba? Merong mga tinatawag na nightlife sa mga diversion na ginagawa ng tao. Pero ano pa man ay yung tinatawag na panahon ng gabi ay panahon ng unaware ang mga tao. Hindi ang kamalayan ng mga tao ay hindi ganun, hindi sila aware. So, kung tutuloy natin, so pinapakita rito, ang setting po ng pagparito ng ating Panginoon, it doesn't mean, hindi ito pinapakita na ang pagparito ng Panginoon ay gabi lamang o ano pa man o madaling araw, kundi ang pinapakita dito ay ang kalalagayan ng panahon. Ang kalalagayan ng mga tao sa panahong yon. So, kaya kapag, sabi niya, magsitulad kayo sa mga nangaghihintay sa kanilang Panginoon na kung siya'y bumalik na galing sa kasalan upang kung siya'y dumating at kumatok ay pagdaka, mabubuksan nila siya. So, ibig sabihin, kaya yung alipin ay madali niyang mabubuksan yung kanyang Panginoon kasi binabantayan niya yung pagdating ng kanyang Panginoon. Diba? Pero kung hindi siya nagbabantay at tulog siya at humihilik, well, matagal nang kumakatok yung nasa pintuan, di ba? Naranasan natin yan na meron tayong bisita na hindi natin inaasahan sa panahon ng madaling araw, panahon ng oras ng gabi ay matagal nang kumakatok. Pero hindi tayo nagigising because we are not aware na siya ay darating. Di ba? We're not aware. Pero kung ikaw ay merong kaalaman na siya ay darating, ang puno ng sambahayan ay darating, ay siya, yung aliping ito ay magbabantay. And then, dahilan siya gising, the moment na isang katok pa lamang, pwede na siyang pumunta doon sa pintuan at buksan niya kagad. Diba? Do you get my point? So, kaya sabi rito, ganoon ang pinapakita na be dressed in readiness. Magsakbat kayo o magdamit kayo ng kahandaan. Be dressed in readiness. Kaya kapag dumating ang Panginoon, dahilan ikaw ay aware na siya ay darating, sa unang katok pa lamang niya, ay madali mo siyang pagbubuksan. Kaya sabi rito 37, mapalad o mapapalad, hindi lamang ito isa, mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon at marat nang nagpupuyat, yung salitang nagpupuyat, usually ay sa panahon ito ng gabi, at ibig sabihin, nagbabantay, katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili. So mapapansin ninyo na yung kapag ang Panginoon ay dumating at yung mga alipin niya ay handa at madali siyang pinagbuksan, then ang gagawin naman ng kanyang Panginoon ay i-reward niya yung kanyang mga alipin na nasumpungan niyang nagbabantay o nagpupuyat o binabantayan talaga, hinahantay talaga siya, ay ang Panginoon ay magbibigay ng reward doon sa mga nagbabantay sa kanila.
o mga nagbabantay sa kanya na nag-aantay sa kanyang pagdating. Ang gagawin dito, at sila'y, sabi rito, katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili. So ang mangyayari, yung Panginoon naman ang magbibigkis ng kanyang sarili. Ibig sabihin, pupunta siya sa isang mode ng hindi lamang bilang master but also as a servant para siya naman ang maglingkod para doon sa kanyang mga alipin na nagbabantay sa kanya. So ibig sabihin, it is a reward. It is a reward para doon sa mga nagbabantay. Kaya makikita natin na ang ating paglilingkod ay sa anumang bagay na ating gagawin sa Kanya, there will come a time that there will be a reward. Meron darating na panahon na tayo ay bibigyan ng kantimpala. Ito yung panahon na magkakaroon ng pagkakabaligtad. Pansinin ninyo yung verse na ito. Diba sabi diyan, mapalad, verse 37, mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay marat nang nagbabantay o nagpupuyat, katotohanang sinasabi ko sa iyo na siya'y magbibigkis, yung Panginoon, siya'y magbibigkis sa sarili at sila'y, sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili at sila'y, yung sila rito, yung mga alipin na nagbabantay. At sila'y pauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. Do you get the point? So makikita natin na magkakaroon ng pagbabaligtad na paano i-reward ng Panginoon ang mga nagbabantay na nagpupuyat para sa kanyang pagparito. Sa panahong iyon ay magkakaroon ng pagkakabaligtad. Siya naman ang maglilingkod doon sa mga dating lingkod niya na naglilingkod sa kanya. Nakakuha niyo ba mga kapatid? So, alam niyo, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, yung ginawa niya doon sa Lord's Supper, na siya ay naglingkod sa mga alagad niya, sa mga apostol. At siya ang nagbigay ng tinapay, siya ang nag-serve sa kanila, at sinabi niya, hindi na ako titikim ng sarong ito o ng tinapay na ito hanggat hindi ko kayo nakakasama sa aking kaharian o sa kaharian ng aking Ama. Hindi ako titikim nito. So sa panahong ito ay ganito ang pinapakita ng larawan at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat sa second watch o sa ikatlo at masumpungan sila, sa gayon ay mapapalad ang mga aliping iyon. Yung ikalawa at yung tinawag dito, ikalawa at ikatlong pagpupuyat, ito po ay sa pagitan ng 10 o'clock hanggang 3 o'clock in the morning. So yung alam niyo, yung itong panahong ito, and usually pagdating ng 4 o'clock, marami nang nagigising. Yung panahon ng 6 to 9 ay halos hindi pa masyado natutulog. Pero sa pagitan ng 10 to 3 o'clock, ay ito yung panahon na kahimbingan at kasarapan ng tulog ng mga tao. Nakukuha niyo mga kapatid. So, sabi rito, kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatlo at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga aliping iyon. See? Na sa kabila na ito ay kasarapan ng tulog, ay sila ay magbabantay dahilan alam nila ang Panginoon ay darating. At sila ay mapapalad ang mga aliping iyon. Datapwat talastasin ninyo ito, na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. So, inilarawan ito sa tinatawag na pagdating ng magnanakaw. Well, imposible po, usually ang magnanakaw, hindi naman niya nagpapaalam na mamayang gabi magnanakaw ako sa iyo.
Pero kung siya ay nagkatanggap ng intelligence, diba? Intelligence report na merong ganitong bagay. Sabi niya, kung nalalaman, talastasin ninyo kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay, siya'y magpupuyat, at hindi niya pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kung alam mong darating sa panahong yon, ibig sabihin, hindi man sayo nasabing yung eksaktong oras, pero alam mo na yung gabing yon ay panahon ng kanyang panahon na siya ay darating, yung magnanakaw ay darating. Well, magpapasimula kang magpuyat, magbantay hanggang sa mag-umaga, at alam mo na hindi mo palalagpasin ang panahong yon dahilan alam mo darating ang magnanakaw. Di mo pababayaang masira ang iyong bahay. So magkaroon lamang ng kaunting kaluskos, ikaw ay madaling babangon dahilan ikaw ay gising. So pinapakita rito yung isang uri ng isang mode. Diba? Isang mode, mga kapatid. Pag sinabing mode ay alam ko makaka-relate kayo kapag sinabi yung mode. Tayo may mga cellphone, di ba? May mga cellphone. At yung cellphone natin, may mode yan. Minsan naka-silent mode, di ba? Nakaka-relate ba kayo? Naka-silent mode, minsan naka-active mode, or yung tinatawag na pag dati, may mga, yung cellphone natin, yung mga analog pa, yung mga 32, 3310, merong yung loud, parang may yung, hindi ko maalala yung mode na yon na pag naka-outdoor ka, ang lakas ng ring niya, di ba? Yung message alert, marinig mo yan, yung message alert malakas, di ba? Naalala nyo yung tunog ng 3210? Tititit, di ba? Marinig mo yan kaya pag naglalakad yung dahil naka-outdoor mode siya. At minsan naman, pwede mo naman siyang ilagay sa silent mode. Kapag nasa meeting ka, nasa school ka, nasa church ka, o para hindi maka-istorbo, ay naka-silent mode yan at nag-vibrate lamang. Pero, meron namang mga computer na minsan naka-sleep mode. Now, ang tanong, mga kapatid, anong mode tayo sa panahong ito? Anong mode tayo? Nasaan ang mode tayo? Nasa silent mode ba tayo? Minsan po, ang mga kapatiran masyadong nasa silent mode. Panahon na ng pagpupuri, hindi pa rin sila nagsasalita. Diba? Panahon na dapat sumigaw, sabihin, kung hindi pa tatawagin ng MC, let us shout, praise the Lord. Saka pa lang sila magsasabi, praise the Lord. At minsan, praise the Lord. Masyadong nasa silent mode. So dapat, kung ano yung, ano sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoon, kayo ay katulad sa mga tao na tinugtugan sila ng isang tugtog, pero hindi sila sumayaw. Diba? Dahilan kung ano yung tugtog, siyang sayaw. Just only an example. Dahil yun yung pinapakita natin, Panginoon. Sabi niya, tinugtugan ko kayo ng ganitong tugtog, ay hindi kayo sumayaw sa tinatawag na tugtog na ito. Normally, nung araw, kapag meron pong nagmamarcha, ilan sa inyo nakaabot nung nagmamarcha sa school, pag nagmamarcha, merong tinatawag na drum beat, di ba? Merong tambol na pinupukpok. So, kung ano yung drum beat, yun yung marcha. So, merong ganitong tinatawag na drum beat. So, meron naman tinatawag na uri ng bawat tugtog ay merong tugtog na ito at merong nakadepende ron yung sayaw. So, pinapakita rito na ngayon, anong mode tayo? What kind of mode we are in? Anong klaseng mode tayo?
Tayo ba ay sa panahon ng praising ay naka-silent mode pa rin? O sa panahon ng pagpupuri ay naka-silent mode pa rin? Well, dapat tayong kung ano yung panahon na dapat na ating express, ito ay ganun yung ating gawin. At wag tayong manahimik sa panahon ng pagpupuri. Wag tayong hindi magsalita, hindi umawit sa panahon ng pagpupuri. Dahilan hindi lamang po ito kung anong bagay. Tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. At kung nalalaman lamang natin mga kapatid, ang blessing ng praising, diba? Kung alam ninyo kung ano ang ginawa ng blessing ng praising sa panahon ni Jehoshaphat, diba? Sa panahon ni Jehoshaphat, nang sila ay magpuri sa Diyos, well, hindi na sila nangailangan pang makipagbaka, ang Panginoon ang nakipagbaka para sa kanila. Diba? Ang Panginoon ang nakipagbaka sa kanila at sabi ng Panginoon, this battle is not yours, it's mine, says the Lord. Ang pagbabakang ito ay hindi sa inyo, kundi sa akin. Wala kang ibang dapat gawin, kundi see the salvation of the Lord. Pero mga kapatid, dahilan, total, wala rin naman silang gagawin. Manonood lamang ba sila na ang Panginoon ay gumagawa ng pagliligtas sa kanila? Well, hinimok ni Jehoshaphat ang buong bayan at pinangunahan ng mga Levites na sila ay magpuri sa pangalan ng Panginoon. At sila'y sumigaw, His mercy endures forever. His mercy endures forever. So, sa panahon na ginagawa nila ang ganitong bagay, mga kapatid, and then, hallelujah, pagkatapos noon, ang Panginoon ang gumawa, nagkaroon ng kalituhan, hindi silang humawak ng tabak, hindi silang pumatay sa mga kaaway, yung mga kaaway mismo nagpatayan sa kanilang sarili at wala silang ginawa. Kundi ang nangyari pagkatapos noon, nang namatay ng lahat ng mga kaaway, ang kinuha nila ay mga samsam. Kinuha nila yung kayamanan, kinuha nila yung mga alahas, yung mga bagay na meron sila. So mga kapatid, dapat kung ano ang tugtog, siyang sayaw. Kung ano ang dapat na kalalagayan, yun yung mode na ilagay natin. Yun yung mode na i-express ng bawat isa sa atin. If it is a praising mode, ito yung panahon ng pagpupuri sa Panginoon, then express natin na magpuri tayo sa Panginoon. At sa panahon naman ng pag-worship at pagsamba, sambahin natin ang Panginoon. There's always a different modes. See, so makikita natin ang ganitong bagay. So, anong mode tayo sa panahong ito? Dahilan mga kapatid, alam niyo ba, ang mundo, ang sanlibutan ay meron silang mode. Nasa isang mode, mamaya mababasa natin sa banal na kasulatan, ano ang mode na meron ang mundong ito. At dapat, ang mode ng mundo ay hindi tayo tutulad sa mode ng mundo. Diba? Kundi meron tayong different mode. At ang mode natin ay kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, yun yung mode ng bawat isa. So, ang mode, ang pinag-uusapan kapag mode, ito ay minsan ay, ang pinapakita rito is the condition or the status. Yun yung ibig sabihin ng mode. Diba, kapag tayo ay merong pang pinapakita yung ating mga cellphone, minsan ay siyempre pa, dahilan kapag tayo ay nasa panahon ng pananambahan, mas maganda ilagay natin itong silent mode or naka-flight mode siya. Upang hindi ka interesado for a short period of time, ay ilalagay mo into flight mode na walang anumang, dahil ang hinahantay mong message ay hindi yung galing sa iyong kapitbahay o galing sa iyong kaibigan, galing sa iyong kakilala, kundi ang message na yung iniintay ay galing sa langit. See? So hindi ka dapat
magpa-disturb sa mga anumang mga messages, kundi buksan mo yung sarili para sa mensahe galing sa langit. Pero kapag ikaw ay usong-usong ngayon ang mga dual SIM. Dapat hindi tayo dual SIM. Dapat naka-single lamang tayo. Isang network lamang ang bubuksan natin at yung network na galing sa Panginoon. At yun yung ating inaantay. So, sa ganitong kalalagayan, yung salitang mode ay ang pinapakita rito ay designated or condition or status. Yun yung pinapakita na minsan kapag po yung merong mga machine ngayon, kapag inilagay mo siya sa automatic mode, then gagawa siya sa kanyang sarili. Diba? May mga sasakyan ngayon na may automatic at merong siyang manual. So kapag naka-auto siya, so hindi ka na mahirapang mag-shift ng mga gear. So pinapakita ko ang ganitong bagay para makuha ninyo yung kaisipan na gusto kong i-drive. So, at pag pinag-usapan din naman sa pananamit, di ba? Merong tinatawag na dress mode. A mode of dress. Mode of dressing. Sa mode ng pagdadamit, syempre pa, kung ano yung pupuntahan mo, dapat yun yung mode of dressing mo. Pagpunta ka sa kasalan, syempre, especially naka-formal attire yan. At kapag pupunta ka sa palengke, well, nakakatawa naman na naka-necktie ka at naka-tuxedo ka. So dapat kung ano yung lugar na yung pupuntahan, ano yung paroroonan mo, nakasabay ka dun sa mode na ito, mode of dressing. At kung kapag ikaw naman ay syempre pa, kung gusto mo mag-exercise, dapat ang suot mo, ang mode of dressing mo ay pang-sports. Diba? Pang-sports. So, this is just only an example. So, yan ang dahilan bakit yung mga athlete ay mapapansin ninyo na yung mga suot nila, hindi pwede yung mga loose, hindi pwede yung mga maluluwag, especially sa mga panahon na sila ay maglalaro as an athlete, ay minsan na mga fitting yung kanilang suot at yung depende sa klase ng sports na kanilang lalaroan, ay yun yung kanilang kasuotan para sila ay makakilos ng malaya. Now, gusto kong puntahan, mga kapatid, yung salita rito na be dressed in readiness. Be dressed in readiness. And keep your lamps burning. Meron akong gustong ipakita sa oras na ito at mabigyan ng pansin yung salitang be dressed in readiness. Sa ibang version ay yung salitang geared yourself. Geared up. Geared your loins. Now, gusto kong pakita ang bahaging ito. At i-display ang... Kung mapapansin ninyo, ito yung usually na damit ng mga Hudyo. Especially sa lalaki. So, papakita ko lang para maintindihan nyo yung salitang geared up your loins. Ano ba yung pinapakita sa bahaging ito? So, yung tinatawag na tunic, ito yung suot nila. Diba? So, kapag ganito ang kanilang suot, ito yung mga casual na kanilang ginagawa, pupunta sa isang lugar, maglalakad, at kung meron silang ilang mga pupuntahan. So the tunic wouldn't allow you to do heavy labor or fight in battle.
necessitating the girding of one's loins. So dito papakita mamaya yung sinasabing girding of one's loins. So kapag ganyan ang kasuotan ng isang Hudyo o isang tao, ay hindi ito pwede sa mga heavy labor or sa panahon ng pakikipaglaban, sa panahon ng war. Hindi ganito ang dapat na makita sa kanila. Yung ganitong kasuotan ay pagpapakita ito na ito'y mga casual na gawain. Pero kapag sila ay merong mabigat na gagawin, and especially sila'y makikipagbaka, ay magkakaroon sila ng tinatawag na girding of one's loins. Yung gigird nila. Now, paano to mangyayari? Meron silang ginagawa dito sa tunic na ito para i-gird yung loin ng isang tao. So, ang number 2 na picture na makikita natin, ito yung procedure paano sila mag-gird ng loins. So, ang susunod ang gagawin niya pag sinabing gird up your loins, ay first, hoist the tunics. Makikita ninyo na kukunin niya yung front, yung fabric sa kanyang harapan. Hoist the tunic up so that all the fabric is above your knees. So, tataas niya yung kanyang parang tunika at kanyang sabi rito, so that all the fabric is above your knees, this will give you mobility. Diba? Kapag yung na-expose na yung bahagi ng tuhod at hita, magiging madali ito para sa paggalaw. Pero kapag nakaladlad yung tunics, ay mahirap, limitado yung paglakad. So, hoist the tunic so that all the fabric is above your knees. This will give you mobility. So, pagkatapos niyang hoist yung tunic, ang susunod ay, sabi niya, gather all the extra material in front of you. So, yun yung ganyang gagawin. Gather all the extra material in front of you so that the back of the tunic, yung likurang bahagi ng tunika, ay mag-snug against your backside. Ibig sabihin, mag-fit siya doon sa iyong likurang bahagi. So mapapansin ninyo na naka-fit na siya sa may bahaging likuran niya. So patapos niyang kunin yung extra material sa yung tela sa kanyang harapan, ang susunod niyang gagawin ay once the excess fabric is gathered in front, pull it underneath. Isusuot niya sa pagitan ng kanyang hita, pull it, hihilahin niya sa pagitan ng kanyang hita, pull it underneath and between your legs to your rear, papunta doon sa kanyang likuran. This feels much like a diaper. So parang magsisilbi siya yung itsura ng isang ng diaper. And then sumunod ay kapag nailagay niya na sa likurang bahagi, gather half of the material in its hand. So ilagay mo ang dalawang bahagi ng tela sa magkabilang kamay, bringing it back around to the front. So at iyon namang dadalhin ito sa iyong unahang bahagi. And then, finally, tie your 2 handfuls of material. Ibubuhol mo yan. Tie your 2 handfuls of material together and you're all set for both battle and some hard labor. Go forth, be a man, and gird up your loins. So makikita natin, maintindihan natin na ito pala yung pag sinabi pa lang ng sa panahon yon sa Israel, kapag sinabing gird up your loins, ito pala yung ginagawa nila. Diba? So mapapansin ninyo, so tapusin ko, I hope na nakita natin yung bahaging ito. So kung
pupuntahan ko yung ilang mga talata upang maintindihan natin ang pinapakitang ito. Sa aklat ng 2 King chapter 4 verse 29, ito'y sa panahon, naalala ninyo na nang merong yung Shunammite woman, nang namatay yung kanyang anak na lalaki, ay pumunta ang Shunammite woman kay Elisha. At sabi ni Elisha, sabi niya, dumarating yung Shunammite woman, puntahan mo, tanungin mo kung mabuti siya. Then tinanong, kumusta ka? Kumusta kang yung anak? Kumusta ang yung asawa? Sabi niya, lahat ay mabuti. Pero pumunta siya kay Elisha at siya umiyak. At naintindihan niya, na pinahayag niya na yung kanyang anak na ibinigay by prophecy ay namatay. So ang sabi ni Elisha, na magkagayoy, sabi rito verse 29, na magkagayoy sinabi niya kay Gehazi, bigkisan mo ang iyong mga balakang at tangnan mo ang aking tungkod sa iyong kamay at yumaong ka ng iyong lakad. Kung ikaw ay makasalubong ng sino mang tao, huwag mo siyang batiin, at kung sino man ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin, at ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. So ngayon, maintindihan nyo na kapag nakabasa kayo sa banal na kasulatan, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang lingkod, gird up your loins. Alam mo na kung anong kanyang gagawin. Dahilan mahaba yung kanyang tunika, ibubuhol niya ito at para siya makapaglakad o makatakbo ng mas mabilis para magawa niya yung pinapagawa sa kanya ng kanyang master. Kaya sa amen. So gayon ang pinapakita rito. So isa pang bahagi sa 2 King chapter 9. 2 King chapter 9 verse 1, sabi rito, ito ay inutusan ni Eliseo ang isang lingkod. Sabi niya, at tinawag ni Eliseo na propeta ang isa sa mga anak ng mga propeta at nagsabi sa kanya, bigkisan mo ang iyong mga balakang, hawakan mo ang sisidlang ito ng langis sa iyong kamay, pumaroon ka sa Ramot Galaad, at pagdating mo roon, hanapin mo si Jehu na anak ni Josaphat na anak ni Nimsi, at iyong pasukin at patayuin mo sa gitna ng kanyang mga kapatid at dalhin mo siya sa isang silid sa loob, at kung magkagayoy, kunin mo ang sisidlan ng langis at ibuhos mo sa kanyang ulo at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, pinahirang kita upang maging hari sa Israel. Kung magkagayoy, buksan mo ang pintuan at ikaw ay tumakas at huwag kang maghintay. So kapag merong madali ang ipapagawa, ay laging sinasabi, gird up your loins. Kapag upang makakilos ka ng mas mabilis, ay kinakailangan mong gird up your loins. Yun ang pinapakita. Sa isang pangyayari sa panahon ng mga gawa, sa Acts chapter 12, sa Acts chapter 12 verse 8, ito naman yung panahon na si Peter ay nakakulong. Habang nakakulong si Peter, ang church ay nagpipray doon sa isang bahay na ni Rhoda, kung di magkamali, at doon sila nagdadaos ng kanilang prayer meeting at dinataas nila sa prayer dahil pinatay na si James, ang susunod nilang ipapapatay ay si Peter. So, habang nasa ganitong sitwasyon, on the other hand, ang iglesia ay nananalangin sila. So itong pinakamagandang mode ng church sa panahon ng pangangailangan. Kaya say amen to that. Ang pinakamagandang mode sa panahon ng pangangailangan, kapag merong isa na nasa pangangailangan, the whole church ay naroon sila sa ganitong mode, nasa prayer mode sila. Nasa prayer mode sila. Hindi sila nagiging lax, hindi sila nagiging pabaya. At sinabi niya, kayang-kaya niya yan. Malakas yan sa Panginoon. Well, I hope hindi ganun ang mga mananampalataya. Ang bawat isa ay naroon sa isang prayer mode
nasa mode of prayer na nakikibahagi, nakikisimpatya, nakikidama doon sa nadarama. Kung ang isa ay nasa paghihirap, pagtitiis at ilang pang mga bagay, ang mga mananampalataya ay nakikisa dahilan kapag merong ginawang Diyos, kasama ka rin sa kagalakan. Diba? Kasama kang magagalak, kasama kang magpupuri, kasama kang magpapasalamat, kasama kang magbubunyel, sasabihin mo, salamat Panginoon sapagkat tinugon mo ang aming panalangin. Pero kapag hindi ka nakisama, kapag merong ginawang blessing ang Panginoon, well na, kaya naman makirejoice, di ka nga nag-ambag ng kahit ano. Pero kung ikaw ay nakibahagi, nakisimpatya, at sabi pa ng banal na kasulatan, makiiyak ka sa mga umiyak, makitawa ka rin sa mga tumatawa. So dito, habang sila ay nasa ganitong kalalagayan, habang nanalangin ang church, then hindi nila alam, meron ng ginagawa ang Panginoon doon kay Peter. Hindi nila alam na si Pedro ay dinalaw na ng anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga panyapak, at gayon ang ginawa niya, at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. So we know what the story took place. Kung ano nangyari. So pinakita ko na ito yung ibig sabihin na kapag sinabing gird up your loins, be dressed in readiness. Dahilan ang pinapakita rito ay ito ay mabilisang paggalaw at hindi ka dapat maging makasabay ka. Dahilan kung hindi you will not gird up your loins, well, kapag magtatakbuhan, well, maaring madapa ka. Pero kapag fit na para sa ganung bagay, napansinin ninyo ang isang pangyayari sa panahon ng Exodus. Exodus chapter 12. Sa Exodus chapter 12, sabi ng alam natin sa panahon ng chapter 12, ito yung time na sila ay aalis na sa Egypt. At sa panahon ng kanilang pag-alis sa Egypt, ay merong last plague na ibinigay sa Egypt. At ngunit bago ibigay ang judgment na yon, ay pinaghanda muna ang bayan ng Israel na sila ay kumatay ng kordero, pumili ng kordero sa ika-10 araw, alagaan nila ng 4 na araw, pagdating na ika-14th day ay kanilang kakatayin ang kordero at kukuha ng dugo at iwiwisik sa hamba at sa taas ng pintuan. At sabi rito ng Panginoon sa kanila ay ganito. Sabi ng verse 10. Verse 8, starting verse 8. Sabi niya, they shall eat the flesh, basahin natin sa Tagalog, at kanilang kakanin ang laman sa gabing iyon na inihaw sa apoy, tinapay na walang libadura, kakanin nilang kaulam ng mapait na gulay. Next verse. Huwag ninyong kakaning hilaw o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati ang kanyang mga paa, pati ng kanyang mga laman loob. At huwag kayong magtitira ng anumang yaon hanggang sa kinaumagahan, kundi ang yaong matitira sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyo kakanin, So, kahit yung pagkain nila ay meron mode. Diba? Hindi yung kain na parang nakukwentuhan. Na, alam nyo, yung pag kumakain na nakukwentuhan ay nananamnam lang yung pagkain at relax na relax sila.
Pero sabi niya, ganito ninyo kakanin. So even ang paraan ng pagkain ay merong mode. Ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong mga baywang. May bigkis ang inyong mga baywang. Dahilan ano? Ready sila sa pag-alis. They're ready to para sa pag-exit sa Egypt. May bigkis ang inyong mga baywang, ang inyong mga panyapak ay nakasuot. So hindi yung kung kailan aalis saka ka magsusuot. Abay, baka maiwanan ka. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Bago sila kumain ay nakabigkis na ang kanilang mga baywang, nakabigkis na sila, at yung mga sandalyas nila ay nakasuot na, yung panyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong mga tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay. See, usually yung mga shepherd, kapag sila'y alis, ito yung kanilang daladala. At ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay at inyong kakaning ano? Dahan-dahan? Sagot. Dali-dali. At inyong kakaning dali-dali. Kakanin niyo ito na nagmamadali. And you shall eat it in haste. Why? Because it is the Lord's Passover. It is the Lord's Passover. Dahilan, ito yung panahon na kapag nakita niya ang dugo, lalagpasan niya ang mga sambahayan. So, makita natin, this is the mold of all the Israelites during the Exodus. Kaya sa amen. Ito yung mode nila. Ang mode nila, nakabigkis ang kanilang mga baywang, nakahanda, hawak nila ang tungkod, nakasuot ng panyapak, at anytime, they're ready. Dahilan sa gabing yun, ay ang tanging hihintayin nila ay ang hudyat ni Parao na sasabihin sa kanila, umalis na kayo sa lugar na ito, o lumayas na kayo sa lugar na ito. Dahilan ang sabi ng Panginoon, itataboy kayo, papaalisin kayo sa lugar na ito. At kung darating ang hudyat at saka pa sila maghihintay, saka pa sila maggagayak, asan ang tungkod? Asan yung sandalyas ko? Baka yung makuha mo parehong kaliwa. Diba? At ibig sabihin, dapat handa ka na. Yung mode mo ay nasa panahon na ng pag-alis. Nasa panahon na yung setting mo ay nasa panahon ng pag-alis. Hindi ka nasa sleep mode. Hindi ka nakapadyama, di ba? Diba? Usually yung ganun yung tinatawag pag nasa sleep mode ka na. Nagsusot ka na ng padyama, maghahanda ka na ng sarili mo, dahilan matutulog ka na. Pero panahong ito ng hating gabi, hindi sila dapat magsuot ng padyama. Ang kinakailangan nilang isuot o ihanda nila ang kanilang sarili. Dahilan, aalis sila. They're about to exit. They're about to go sa Egypt. Sila'y alis. Pero lahat ng Israel sa panahong ito, they are in this kind of mode. They are in this mode. Nasa, panahon ng pag-alis. Hawak ang tungkod, nakasuot ang sandalyas, at sila ay handang-handang umalis na. So, nang dumating ang hudyat, binigyan sila ng instruction, manghiram kayo ng mga alahas, manghiram kayo ng mga damit, at yun ang kanilang ginawa. So, I'm just sinasite ko sa inyo ang ganitong bagay. Dahilan, mga kapatid, ang panahon na ating kinabubuhayan, dapat ito ang ating mode. Hamil ka sa amen. We are in this mode. We are not on the sleep mode. Hindi tayo dapat nasa sleep mode, hindi tayo dapat nakasuot ng padyama. Kasi amen.
Hindi tayo dapat nakasuot ng pajama na matutulog dahilan hindi ito panahon ng pagtulog. Panahon ito ng pagbabantay. Panahon ito dahilan isa sa mga araw na ito ay tayo ay aalis. Praise God. Diba? Kapag aalis, hindi natutulog. Nung kami ay umuwi sa probinsya namin ng aking ina at nabalitaan ko yung aking bayaw ay susunduin kami at dadaling kami sa Manila. Mabalik na kami sa Manila. Yung grabe, yung tuwa ko, yung tuwa namin, halos hindi kami natulog ng magdamag na yun. At inantay namin hanggang sa dumating yung aking bayaw. Dahilan, tingnan natin mga kapatid, what is the mode of the world in these last days? Ano ang mode ng mundo sa panahon ngayon? Puntahan natin ang Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5, starting verse 6. Sabi rito, ano sabi riyan? Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Mangagpuyat tayo at magpigil. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magpadala sa kamunduhang ito. Matuto tayong magpigil ng ating sarili. Magbantay. Huwag nga tayong mga tulog. Tayo ba'y gising? Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba. Ang tinutukoy na iba ay ang kalalagayan ng sanlibutan. Kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil sapagkat ang nangatutulog ay ano? Ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi. Nasa panahon tayo ng gabi at ito rin yung panahon ng pagdating, nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. We don't know the hour, hindi natin alam ang oras at araw, pero tayo ay nagbabantay. Yung pagbabantay na ito, hindi naman lagi ka lang nakatingin sa langit. Ibig sabihin, inyong iniingatan ng ang iyong sarili at inihanda mo ang iyong sarili para sa pagparito ng Panginoon. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. So ibig sabihin, merong mga tao na naroon sila sa kanilang nightlife. At sa kanilang nightlife ay wala silang muang sa mga bagay na nangyayari. Well, when you are entertained, kapag ikaw ay entertained, ay hindi mo namamalayan ang nangyayari sa labas. Noong araw po, nung panahon ng unbeliever pa rin at kapag nanonood ng sine, pagpasok mo araw, hindi mo namalayan, paglabas mo gabi na. Lumipas yung ilang oras na napakabilis. Dahilan, you are entertained. Diba? Kapag ang isang tao ay na-entertain, ang mga oras ay lumilipas, ang mga sandali ay mabilis na tumatakbo na hindi mo napapansin na minsan ay meron na palang kumakalabit sa iyo, meron na nangyayari sa likurang bahagi, pero hindi mo nalalaman because you are entertained. Na-entertain ka ng husto. So, ang nangatutulog ay natutulog sa gabi, ang naglalasing sa gabi, datapot palibhasay, datapot palibhasay, mga anak tayo ng araw. Tayo, ibig sabihin, tayo ay anak sa liwanag, hindi sa kadiliman. Sa palibhasay tayo anak ng araw, mangagpigil tayo sa ating sarili at isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Yung helmet natin, yung ating turbante ay ang turbante ng kaligtasan, ang pag-asa ng pagkaligtas. Ibig sabihin, yun ang iyong motivation. Yun ang nagmo-motivate sa iyo. Yun ang iyong objective.
sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Kaya amen. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo itinalaga sa pagkapahamak, kundi sa pagkaligtas. Tingnan natin. So, this is the mode of the world. Datapot, hindi tayo dapat katulad ng mode na nasa sanlibutan ng mundo. We are in a different mode. Sila ay tulog. Ibig sabihin ng tulog, walang malay, walang muang sa nangyayari at nagaganap. Ngunit tayo ay gising na nag-aantay sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Book of Matthew 24. Sa Matthew 24, verse 37, ito po yung mode sa panahon ni Noah. Ang mode sa panahon ni Noah ay sabi rito, for as it were, verse 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung paano sa panahon ni Noe, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So yung setting ng panahon natin, ay katulad sa panahon ni Noah dahilan sa pagparito ng Panginoon. Ang setting ay katulad sa panahon ni Noah. Ano sabi riyan? Sapagkat gaya ng mga araw bago ang pagkagunaw. Alam niyo ba, sa panahon ni Noah ay meron ding dalawang klaseng mode. Ang mode ng mundo at ang mode ng mga anak ng Diyos. Ang mode ni Noah at ng kanyang buong sambahayan. Sapagkat gaya ng mga araw bago ang pagkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ano sabi diyan? Until the day when Noah entered into the ark. Sa ibang version ay pinakita yung verse na ito. Sa King James Version, for as in the days of that were before the flood, they were eating and drinking, marrying, giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. At sabi rito, verse 39. Verse 39, sabi ng verse 39 sa Tagalog, sabi niya, 39, at hindi nila nalalaman. That's the mold of the world at that time. Hindi nila alam. Wala silang alam sa kaganapang ito. Pumasok na pala si Noah sa ark. Pinapasok na pala ng Panginoon ang mga hayop, 2 by 2. Mga malilinis at mga hindi malinis na mga hayop. Bakit pinapasok? Upang mag-preserve ng buhay ng hayop dahilan uubusin ang lahat ng mga may hininga ng buhay. Pananim, tao at mga hayop. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha o ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat na gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayan, sumunod na pangusap, kung magkakayo'y sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan, dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Ibig sabihin, dalawang babae nasa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan,
Yung isa ay walang kaalam-alam, patuloy sa ganitong trabaho, yun lamang ang kanilang, ang mindset lamang minsan ng tao, magtrabaho, na hindi sila nagiging aware na hindi lamang sila dapat magtrabaho, sila ay naghahantay sa pagparito ng Panginoon. Kaya yung isa, iniwan, kinuha yung isang nagigiling naroon pa rin sa kanyang gilingan, sa kanyang trabaho. Ngunit sabi niya, yung salitang magpuyat, ito ay isang idiomatic expression. Ibig sabihin, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. So our mode of life, mga kapatid, is not just to earn money, to earn a living. Ang ating objective, nagtatrabaho tayo, pero pati ang ating pagtatrabaho ay inoobserbahan natin kung ang trabahong ito ay para sa kapurihan pa rin ng ating Panginoon at ang kalooban ng Diyos ay nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. So that's the mode in the days of Noah. Ang mode sa panahon sa panahon ni Noah, hindi nila naintindihan ang panahon. Hindi nila naintindihan ang panahon. Kaya yung isa pang verse sa Book of Ephesians chapter 5 verse 15. Ephesians 5:15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Dito, ang pagiging mangmang at marunong, it is a decision. Hindi ito mana, kundi ito kapasyan mo. Pwede ang isang marunong ay maging mangmang, at pwede ang isang mangmang ay maging marunong. I hope you get my point. Ibig sabihin, kung ang isang may alam ay hindi niya isa sa katuparan ang kanyang nalalaman, magiging mangmang siya. So pinapakita rito ang ganitong bagay. So sabi niya, mag-ingat nga kayo lubos kung paano kayo lumakad. See, your way of living, your paraan ng pamumuhay mo, anong mode? On what mode? Ikaw ay naroon. Sabi niya, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. At kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko, pwede ang isang may alam ay maging mangmang kahit siya ay merong alam. Kapag hindi niya uunawain at i-apply yung mga bagay na kanyang nalaman. Still, anong sabi ng ating Panginoon? Ang sino mang nakarinig na aking salita at tinupad ito ay tutulad ko sila sa isang matalinong taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, dumating ang baha, at nanatili ang bahay sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng bato. So pinakita. So this is the mode of the world. Ito yung mode ng sanlibutan. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang our most priority ay ang kalooban ng Panginoon. At sabi niya, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Ang taong lasing ng alak ay siya ay nabubuhay lamang sa kasiyahan sa kanyang sarili, pero hindi niya alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngunit ang sino mang tao, mananampalataya na ang Espiritu Santo ay pumupuno sa kanya. Ang Espiritu Santo, sabi ng
John 16, howbeit when He, kapag ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, i-guide kanya, aakayin kanya sa lahat ng katotohanan. At siyang magpapakita ng mga bagay na darating. Now mga kapatid, sa ilang sandali ay dapat ang mode natin is be dressed in readiness. It is about time to gear up our loins. Panahon na ito kung yung idea ng gearing up your loins, hindi ito kinakailangang ihanda natin ang ating mga sarili dahilan merong bagay na dapat na at tayo makasabay sa paggawa ng ating Panginoon. Hinahanda tayo sa panibagong mode na ito. So nakita natin at tingnan natin, ano naman ang mode ni Noah sa panahong yun? Hebrews 11 verse 7. Tingnan natin ang verse na yan. Hebrews 11 verse 7, sabi dito, sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. In what mode Noah sa panahong yun? Anong mode siya naroon? Sa panahong yun, naroon siya sa mode ng ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang gagawin sa ibabaw ng lupa. Nandun siya sa pagpapaunawa ng Diyos sa kanyang layunin na gagawin. Ano sabi ng Panginoon? Dumating na ang katapusan ng sanlibutan at ng mga tao at ang kanilang kasamaan ay nakaabot na sa Kanya. Wawakasan ko na ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ngunit, sabi niya, ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At sabi niya, maghanda ka ng isang arka sa pamamagitan nito. Ito ay siyang magliligtas sa kanila, sa kanyang buong sambayan. So, sabi niya, sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos. Paunawaan ng Diyos. If you are in this mode, mga kapatid, makakatanggap ka ng pagpapaunawa ng Diyos sa iyo. If you are in this mode. Pero kapag ang isang tao ay nasa mode na kagaya ng sanlibutan, never na sila ay makakaunawa. Sabi ng banal na kasulatan, ang masama ay hindi makakaunawa. Ngunit siya ay merong inilaan para sa mga matuwid. Sa pananampalataya ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. So ang mga tao ay hindi nila maintindihan, pero sabi niya, dala ng ano? What mode? Anong mode si Noah sa panahon yun? Dala ng banal na takot sa kanyang puso. Ibig sabihin, ang banal na takot, it is moved by faith. Ang banal na takot ay pinapakilos sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa sinasabi ng Diyos. Dahilan sinampalatayanan niya yung sinabi ng Panginoon, He's moved with fear. Dahil sa banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan. Nag-preach siya'y mangangaral ng katwiran at hinatulan niya rin ang sanlibutan dahilan nang siya ay nakasakay na sa arka, then ang mga tao ay na-realize na sila ay napahamak dahilan hindi nila pinaniwalaan ang sinasabi ni Noah. Hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. So, sabi rito balikan natin yung Thessalonians kanina. At sabi roon sa verse 4, taas natin sa verse 4. Ano sabi diyan? Ngunit kayo nga mga kapatid, ngunit kayo mga kapatid ay wala sa sa kadiliman upang sa araw na iyon
ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Well, I want to tell you mga kapatid, ang Panginoon ay darating at darating siya na kagaya ng magnanakaw para sa mga tao sa sanlibutan na walang alam sa kalooban ng Diyos. But not to us. Ngunit hindi sa atin na mga nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Darating siya, hindi kagaya ng magnanakaw, darating siya na kagaya ng nobyo upang kunin ang kanyang nobya. Darating siya as a bridegroom to take away his bride. Ito ang kanyang, ngunit, di ba, laging sinasabi ng mga tao na nakakabasa ng Biblia, di ba ang Panginoon darating na kagaya ng magnanakaw? Well, yan ang mangyayari sa mundo. Pero hindi sa mga anak ng Diyos na anak ng liwanag. Dahilan sila ay nasa different mode. Nasa mode of readiness. Nasa kahandaan sila. Kaya hindi sila magugulat na kagaya ng magnanakaw. Nandiyan na pala ang Panginoon. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman, huwag nga tayong mga tulog gaya ng iba, kundi tayo'y magpuyat, magbantay at magpigil. Yun yung binasa natin kanina. So, on what mode? What mode tayo naroon ngayon? Anong mode tayo? Tayo ba ay nasa sleep mode? Tulog? Walang alam? Entertained? Na-entertained? At nananatili tayo sa mga entertainment? Well, mga kapatid, ang mga entertainment ay kumukuha ng ating mga oras at na lumilipas na hindi natin namamalayan. At pagkatapos na lumipas ang mga oras at panahon, then ang problema pagdating ng nakalipas sa mga oras, antok na tayo, ay, masarap na matulog. Hindi mo na nabigyan ng panahon ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos, hindi mo na nabigyan ng panahon ang pananalangin. Well, if you are in that condition, you are in a sleep mode. Kapag ikaw ay masyadong nahirati sa mga entertainment, well, mga kapatid, dapat tayo magbago ng ating mode sa uling maaraw nito. I hope kausap ko ang mga anak ng liwanag sa gabing ito. I'm addressing this para sa mga anak ng liwanag. At ito ay magbibigay sa atin ng awareness. Because, brothers and sisters, ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap siya in still small voice. At pwedeng makalagpas ang mga pangungusap na ito if we are not in this kind of mode. Tingnan nyo si Elijah. Dahilan yung kanyang mode ay ang gusto niyang marinig. Hindi siya pumunta para sa hangin, sa apoy, sa lindol. Ang gusto niyang marinig ay ang tinig ng Diyos. At ang marinig niya ang tinig ng Diyos, hindi kasing lakas ng malakas na hangin, hindi kasing lakas ng yumayanig na lindol. Ngunit ito'y napakamarahan tinig pero narinig niya. Sapagkat yun yung kanyang iniintay. Be in the readiness. Dress yourself. Dress. Sakbat natin. Ilagay natin ang ating sarili. Be dressed in readiness. Gird up your loins. Bigkisan natin ating mga baywang sapagkat, hallelujah, dapat tayong makasabay sa mode na pinapagawa ng Panginoon. Dahilan kung hindi tayo makakasabay, mga kapatid, mamimiss natin ang ilang mga bagay. Tingnan nyo, sa panahon ng Exodus, before I close, sa panahon ng Exodus, meron mga instruction, hindi lamang basta nagpahid sila ng dugo. Mayroong instruction, kumuha ng kordero at the 10th day of Nisan. Aalagaan ng 4 days, and the 14th day, hindi kagad papatayin, antayin nilang lumubog ang araw.
there's a complete instruction. At paglubog ng araw, sabay-sabay nilang kakatayin lahat. At pagkakatay nila nung kordero, nung hayop, ay sila ay maglalagay sa kanilang mga hamba ng pintuan sa panahon pagkagat ng dilim. At sila'y papasok sa loob, hindi sila lalabas. At kakanin nila na nasa preparedness, kahandaan, nasa ganitong mode sila na at nagmamadali. Well, yung instruction na yun, step by step, ay napakahalaga na naibigay sa kanila, and they at nasunod nila ang lahat ng mga bagay na ito na walang na-miss. At nang dumating ang hudyat ng pag-alis, lahat sila ay umalis. Brothers and sisters, anong mode tayo? Nasang anong mode tayo? Dapat ang mode natin sa uling araw nito, natin is sleep mode, kundi nasa readiness. Nasa pagiging handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoon. Lalabas, may mga darating na panahon ng mga manunuya, may mga magtatanong, akala ko ba darating ang panahon, Panginoon? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Well, pero ngunit sila na nasa ganitong klaseng mode, nag-aantay sila dahil ang tiyak nila, tiyak ng bawat isa sa atin ng Panginoon ay babalik. Hindi siya darating as a thief in the night, kundi siya darating sa atin as a bridegroom to take away His bride. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Ating palakpakan natin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Di ba natin awitin ang awit na the day of redemption? Day of redemption is near. Man's heart is failing for fear. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. I hope ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ay pahayag at tayo ay lubos na niibig at minamahal ng Panginoon at tinanais na maging handa sa bawat kapanahonan. Let's sing this song. Hallelujah. Hallelujah. Ating iko ating maulos sa oras na ito, mga kapatid. At ating patuloy na dilidilihin ang mga salita ng Diyos. Anong mode tayo sa uling araw nito? Anong mode ang ating kinalalagyan? Dalangin ko, wala tayo sa sleep mode. Kundi tayo ay maging nasa isang paghahanda, hallelujah, sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo bukod manalangin namang Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na iyong patuloy na binubuksan sa bawat isa amin, binibigay sa amin, Panginoon, dahil nais mo kaming madatnan na hindi natutulog. Nais mo kaming madatnan, Panginoon, hallelujah, na hindi walang alam, walang muang sa mga bagay na iyong gagawin, Panginoon Diyos. Kundi, Lord God, kami ay kagaya ng isang awit na nagnanasa na iyo kaming katagpuin, na maranasan namin ang iyong kapangyarihan at maranasan na mamalas namin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. At sa ganung paraan, O Lord God, hallelujah. Lord, ito hindi mangyayari kung ang aming kalalagayan at ang aming kondisyon, Panginoon, ay nasa ibang, hallelujah, ibang kalalagayan, Panginoon. Ngunit sa oras na ito, hallelujah, tinuturuan mo kami na bigkasan namin ang aming mga baywang, Panginoon. At kami ay maging handa, O Lord God, hallelujah, sapagkat naniniwala kami na meron kang mga bagay na ipapahayag sa uling araw nito
May mga bagay kang gagawin, Panginoon, at dalangin namin at alam namin at ang aming samo at dalangin, Lord, huwag mong lagpasan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi ito makalagpas sa amin at naniniwala kami, hindi ito makakalagpas kung kami ay nagbabantay, Panginoon. Hindi ito makakalagpas kung kami ay nagpupuyat, kung kami ay aware, O Lord God, kung kami ay aming minamasdan ng mga bagay, hallelujah. At kami, O Diyos, ay nagbabantay at inaasam ang mga bagay, hallelujah, sapagkat naniniwala kami na Ikaw ay nalalapit sa iyong pagparito, Panginoon. Lord, kung ang mundo ay darating sila sa isang katanungan na magtatanong, akala ko ba ang Panginoon ay babalik? At ang marami sa kanila ay manunuya na, Panginoon. Ngunit yung mga anak, hallelujah, ay alam namin ang mga panahong katulad nito ay darating. Ang ganitong mga tao ay babangon. Ngunit, Panginoon, naroon kami sa side na nananatili, na naghahantay sa pagparito ng Panginoon. Still, may mga tao na gaganap ng ganong klaseng gampanin, Panginoon. Mga manunuya, mga tatalikod, mga tao na hindi makapaghihintay sa iyong pagparito. But there's a group of people, Lord, mayroong isang bahagi, isang grupo ng mga tao na aware at nag-aantay, Panginoon. At Lord God, hallelujah, ibilang mo kami sa mga taong yun. Ibilang mo kami sa ganitong klaseng mga lalaki at babae, Panginoon, ng kanilang inaantay ay ang iyong pagparito. O Lord God, nagtatrabaho kami, naghahanap buhay kami, ngunit ang buhay namin ay hindi lamang sa pagtatrabaho at hanap buhay. Ang buhay namin ay sa paghahantay sa iyo, Panginoon. Nagtatrabaho kami, ngunit nag-aantay kami sa iyong pagparito, Panginoon. Ang aming mga puso, Lord, ay hindi nahumaling sa mga bagay ng kamunduhan at ng mundong ito, Panginoon, kundi kami, O Diyos, ay patuloy na nag-aantay, hallelujah, sa iyong nalalapit na pagparito. O Panginoong Diyos, hallelujah, Ikaw at ang iyong Espiritu ang siyang maghahanda sa bawat isa sa amin. And Lord God, tulungan mo kami na ang buhay ng bawat isa ay manatiling puspos ng iyong Espiritu, Panginoon, na Ikaw ay merong laging puwang sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang aming mindset, Lord, ang aming kaisipan, Panginoon, ay patuloy na nakamatyag, O Diyos, at naghahantay sa iyo. At kung Ikaw ay kakatok, Panginoon, mabilis naming mapagbubuksan dahil ang kami ay nag-aantay sa iyo. O Lord God, bawat pangungusap ay kami ay, hallelujah, kami ay tutugon, Panginoon, hallelujah, sa iyong mga salita. At kami, hallelujah, ay sasang-ayon sa iyong mga salita sa bawat panahon na Ikaw ay tatawag at mangungusap sa bawat isa sa amin. O Lord Jesus, hallelujah, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Pinapasalamatan namin ang iyong mga salita. Napasalamatan namin ang iyong presensya, Lord. Napasalamatan namin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu na nangungusap at nagpapahayag, nagdadala ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang ang buong kapurihan, ang buong kalawalatian, dahil Ikaw ay nagmamahal sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong mga anak. Hallelujah, Lord God, sa aming pagtatapos at sa aming pag-iwaywalay, aming tinatagubilin, Panginoon, ang aming mga buhay. Hallelujah, uwi kami na merong kagalakan at kalakasan, Panginoon, na nagbabantay, hallelujah, sa mga bagay na iyong gagawin pa, Panginoon. Purihin ka sa gabing ito, nawalating ka, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, makarating kami sa aming mga tahanan na ligtas at payapa, sa aming paglalakbay, Panginoon, ang iyong biyaya, O Diyos, ay gumawa sa bawat isa. Hallelujah, purihin ka, Panginoon, sa iyong kalawalatian, karangalan at pagpapasalamat, O Diyos. Hallelujah, Lord God, akin din naman tinatagubilin ang maliit na gawain ito, Panginoon, bagamat di kami makakasama sa araw ng linggo, Panginoon, hindi mo kami pagkukulangin sa isa't isa. Kami man ay naroon sa Kananga, sa parte ng Leyte, Lord. Sila ay narito sa lugar na ito ng bahay panambahas dito sa Baclaran. Panginoon, Ikaw ang magpapala sa bawat isa sa amin. It's the same God, Lord, Ikaw ang parehong Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang parehong Diyos na siyang sasama sa amin, mag-iingat sa amin at magpapala sa bawat isa sa amin. Sa iyong kamay namin ibinabalik ang buong
buong kapurihan, karangalan at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. At lahat ang magsabing Amen. So we say, praise the Lord. Ating palakpakan ating Panginoon sa oras na ito. Praise God. Praise be to the name of Jesus.